kung walang hakbang na maisog, katulad ng sinabi nung una pa lang, parang susunod na lang po tayo dun sa Agos. Paano po kung yung Agos na yan papunta sa isang madilim na digmaan? Ano ho ang mangyayari sa atin? Ang nangyayari po kasi ngayon, dahil takot na takot, itong mga politiko na ito, yan po ay nagpapatunay na meron po silang itinatago. At ang tinatago po nila, matinding korupsyon, na alam nila pag hindi po sila sumunod, kakasuhan po sila. Pero kung sila yung dahilan na mayroong pigsa, may sugat ang taong bayan, kailangan iparinig natin, makarating sa kanugnugan o kanayunan yung problema na dinadanas. Kasi bakit? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino na concern po sa hakbang na maisog at sa lahat po ng mga organizers, mga conveners. Maraming salamat po sa inyo. At patuloy po kayong sumusuporta at nararamdaman po namin ang inyong mainit na pagtanggap sa hakbangin na isinasagawa natin ngayon para po mag-demand sa ating gobyerno. Doon naman po sa mga kababayan natin na ang tingin po sa atin nanggugulo lamang at kung ano-ano pa, namumulitika, etc. Ang iiwan po namin sa inyo, wag niyong ikatakot kung meron man pong hakbang na maisog. Kasi this is not a plot to destabilize the government. Pero kung titignan po ninyo, para din po sa inyo ang aming ipinananawagan. Kasi kung walang hakbang na maisog, katulad ng sinabi nung una pa lang, parang susunod na lang po tayo dun sa Agos. Paano po kung yung Agos na yan papunta sa isang madilim na digmaan? Ano ho ang mangyayari sa ating bansa? Ano ang mangyayari sa ating mga kabataan? Napakahirap pong isipin na ang isang third world country na katulad natin susuong sa isang napakabigat na gyera. No, alam naman natin noon, sinasabi nila, China is a sleeping giant. Pero ngayon gising na po yan giant na yan. At kung papansinin po ninyo, at para po dun sa hindi mga nakakaalam, may mga kamag-anak din po tayo sa Amerika. May mga kaibigan po tayong naninirahan sa Amerika na umuwi ng Pilipinas. Based sa kanilang sinasabi, almost 80% po ng mga produkto na nabibili sa Amerika, China na rin po ang nagpuproduce. So, massive development po ang nangyari sa China. Kung ang isang bansa natin ang papasok dyan sa giyera na yan, at kung walang hakbang na maisog, na mananawagan sa ating gobyerno na huwag kang pumasok dyan, ano na lamang po ang sasapitin ng ating bansa? Hihintayin pa ho ba natin na makita natin isang araw, merong isang binagsakan ng bomba at ang mga Pilipino nag-iiyakan na lang? Ang mga bata, mga patay na naandyan sa lansangan, ang mga magulang hindi alam kung saan susuling. Kaya nga po ang sinasabi natin meron na po bang isang local government units o isang munisipyo man lang ang nanawagan sa kanyang mga constituents na nag-request sa pinakamataas na departamento ng ating gobyerno ng pondo para makakuha ng at least 20 hectares man lang na lupain para gawing bunker yan? No? Pinapangunahan natin yung proxy war na sinasabi, pero ang depensa po natin, parang hindi po natin napagtutuunan ng pansin. At ang pinakapangunahing depensa po ng ating bansa, yung kalam ng sikmura. Na ang bigas nga natin napakamahal, wala nga tayong makain Bibili pa ba tayo ng milyong-milyong halaga ng mga bala? Mag-ahire pa ba tayo ng napakaraming sundalo? Kukuha pa ba tayo ng mga kagamitan pandigma? Samantalang yung mga kababayan natin, idinadaan na lang sa kanta yung ipinangakong 20 pesos na bigas. Nasaan po yan? Ang ginagawa po nila puro superficial No? Katulad nung may sinasabi, pabababain ng 30 pesos. Pero yan hindi pa matagalan yan. Bakit po? Ano ang nangyayari? Ang nangyayari po, ang ating mga lupain na talagang design po yan sa sakahan, no? Hindi ho nagagamit. Lahat po ng mga umuupo ngayon, mga tumatakbong politiko, kaya nga takot sila, pag sinabi sa kanila nung nasa itaas, pigilan nyo ang maisog, otherwise kakasuhan namin kayo, talagang takot na takot sila. Lahat gagawin nila para hindi ho tayo matuloy. Kaya si Hudang magkaroon po ng so many branches ang United Auctioneers. No? Nakita niyo naman ninyo, sa lahat ng mga parks, nandyan po, tinatambak nila yung mga truck nila dyan. Pero saan po ba nanggagaling yung takot? Ang nangyayari po kasi ngayon, dahil takot na takot, itong mga politiko na ito, yan po ay nagpapatunay na meron po silang itinatago. At ang tinatago po nila, matinding korupsyon, na alam nila pag hindi po sila sumunod,
kakasuhan po sila. Just like what happened po, nakita natin ang ating magiting na maisog na si Governor Edwin Hubahib. Siya lang po yung isang makikita natin na modelo, larawan ng totoong liderato. Bakit ho? Kasi matapang po siyang sumuporta sa hakbangin na ito. Pagkat naniniwala po siya na ang kanyang mga constituents naghahanap po ng kasagutan at nagdidemand ng transparency, accountability, peace and security. Kahit na ho may pinadala po sa kanyang emisaryo, kausapin siya, pigilan siya, hindi niya ginawa. Nakita niyo naman, walang kakwenta-kwentang kaso, ipinail po sa kanya, pinababa siya. How much more ngayon, itong mga politiko na talagang alam nila sa sarili nilang korap sila at ninakaw nila ang kaban ng bayan at ginamit sa mga proyekto na lahat po ng lupain, pati mga taniman, yung mga land grabbing na yan, tinakpan na ng semento. Kaya ang epekto ho, wala tayong bigas. Kasi po, ngayon papansinin ninyo, halos lahat ng mga lokal na politiko natin nakasentro sa development eh. Di ho ba? Wala naman pong masama na ang ating bansa ay umunlad. Pero isipin din po natin, sa kabila ba ng pag-unlad na yan, yan ba ay nararamdaman po ng isang payak na mamamayang Pilipino na 20 pesos na bigas, hindi siya makabili. So, kung ang takbuhin po ng ating gobyerno ay hindi nakakasabay ang mga maralitang Pilipino, sa dulo po niyan, wala rin pong pag-unlad. Kasi, mawala man po ang hakbang na maisog, meron pong bagong sisibol na mananawagan sa ating gobyerno. At itong bagong sisibol na to, ito po yung nakakatakot. Ito yung nakakatakot. Dahil ngayon po ang hakbang na maisog ay pinapangunahan ng ating dating mahal na Pangulo, paano po yung sisibol na panibago na yan na hindi natin alam kung saan sila nagmumula. Kasi tandaan po ninyo, sabi nga po nila, ang taong gutom sa patalim kakapit po yan. Huwag po nating antayin na yung mga Pilipino mawala man ng maisog, huwag nating isiping walang sisibol at sisibol. Dahil yan po, napatunayan na po yan, daang-daang taon. Simula po noong 1800s, ang mga Pilipino po ay lumaban sa mga Kastila. Kasi po, tayo po ay ginipit. Kaya nga po, ang sabi ng ating pambansang bayani, hindi pa handa ang ating kababayan para pamunuan ng kapwa niya kakulay o kapwa niya Pilipino. Bakit? Dahil mas magiging alipin lamang tayo ng ating kapwa Pilipino. So, yan po hanggang ngayon. Hindi ho natin po pwedeng sabihin na makabago na tayo ngayon. Tapos na yan. 1800s pa yan. Hindi ho. Kasi ang nangyayari po ngayon, history repeats itself. Just like what happened nga po noong pong panahon ni Apo Lakay. Mukhang bumabalik na naman po tayo sa pangyayari na yan. Kaya, ang hakbang na maisog, buti na lamang po, ang ating dating presidente, PRRD, ay tumatayo sa ating mga kababayan para pangunahan ang panawagang ito. Dahil kung wala po tayong leader, na katulad ng ating dating mahal na Pangulo, sabi ko nga, babalik tayo dun sa una, sinong isang payak na Pilipino ang tatayo at magsasalita? So wala po silang lakas ng loob at wala silang kapangyarihan, wala silang kakayahan na manawagan sa ating gobyerno. Dahil dito pa lang kitang-kita natin ang lakas ng panawagan ng maisog kayang baliwalain. Ano pa ho kaya yung mga simpleng Pilipino lang na nagugutom at sumisigaw at sinasabi mismo ng alter ego ng ating Pangulo, kasalukuyang administrasyon, na haka-haka lamang ang kahirapan. Kung haka-haka lamang po ang kahirapan, Ginoong Gadon, kayo po ay nahamon namin, babaan nyo ho yung pwesto. Kasi ho, yung pinapasahod ng taong bayan na nanggagaling po sa dugo at pawis ng mamamayan ay isang haka-hakan departamento lamang. Kaya kami po ay nananawagan, bumaba ka na dyan. Kasi ho, walang kwenta yung departamentong hawak nyo. Dahil haka-haka lang pala ang kahirapan ng Pilipino sa inyong palagay. Sir, with all that is happening with the Maisog Rally, paano nyo po ba masasabi or is there an indicator, meron ba kayong batayan, na yung mga mensahe ng Maisog ay naririnig ito ng gobyerno at ng taong bayan? I think sa part ng gobyerno, hindi lang nalilinig. Tumatagos sa kanila yung pagsita natin o pagpuna natin sa kasalukuyang liderato. Bakit? Yung pagpigil, paglalagay ng mga trucks or pagharang doon sa mga lugar, ano yun? Haka-haka lang ba yun? Di ba? So, kung walang talab ang Maisog Rally, siguro, pwede naman kaming makisabay na lang din sa takbo ng panahon. Pero, nakikita nga natin na habang, sabi nga, mayroong culture ang Pilipino
habang pinipigil, lalo tayong nanggigigil. Di ba? So, yung ginagawa ng gobyerno, akala nila natatapos yung problema. Ang nangyayari, lalo lang nagre-rebound, lalo lang nagtatanong ang taong bayan. Bakit ba patuloy ang maisog rally? Bakit ba mayroong maisog rally na kung tutuusin ang ating dating Pangulong Duterte ay pwede namang mag-retire na. Hindi na makilahok sa gulo ng politika, pero siya yung namumuno sa atin. Diba? What will benefit him kung siya pa mismo yung tatayo? Diba? Iniisip niya, sabi nga niya, ginagawa niya to dahil mahal niya ang bansang Pilipinas. At ganoon din yung reason ng Maisog Rally. Mahal natin yung bansa natin. Hindi natin sinasabing, hindi natin mahal si BBM. Hindi natin mahal yung mga naglilingkod. Pero kung sila yung dahilan na mayroong pigsa, may sugat ang taong bayan, kailangan iparinig natin, makarating sa kanugnugan o kanayunan yung problema na dinadanas. Kasi bakit? Ang mga politiko, nilulustay ang pondo ng taong bayan, samantalang si Juan de la Cruz, ayun, umaasa na kahit yung 20 pesos na bigas, umaasa na maabutan ng ayuda, pero hindi nakakatanggap ng tama. So, with that all reason, ay pilit nating gagawin to. Not because magbe-benefit tayo. Ginagawa natin to for the future generation na hindi na magkaroon ng problema. At ang isa pa nakakalungkot kasi, kung matatandaan natin, ilang dekada na hindi na ipalibing ang isang apolakal sa President Marcos. Dahil lang sa isang Pangulong Duterte, kaya ibinigay yung respeto. Sana naman ang nanunungkulan ngayon, BBM, Presidente BBM, ibigay mo din yung respeto, hindi dahil dating Pangulo, pero respeto bilang Pilipino na nananawagan na hindi tama yung dumadaloy ngayon sa gobyerno.